Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po ay darako sa ating mensahe po sa ito. So ating po mensahe tatalakay natin dito sa Philippians chapter 4 verse 13. Ito ay patungkol po kay Apostle Paul. Ano po? Sabihin po natin. Hindi siya nagsasalita kuda dala ng pangangailangan sa pagkataking natutuhan, ang basiyahan, sa namang kalagayan ako'y kinunoonan. Marunong akong magpakababa, marunong din naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan, o maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamagitan niya nagpapalakas sa akin. So ito po yung mensahe ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos na sinasabi niya kanyang kalagayan. Ano po? Mapapasin natin, dito sa pananalita ni Apostle Paul, hindi sa mayaman, kaya sinabi niya, sa lumang kalagayan na nandutuon ako, natutunan ko kanyang isang bagay na nararapat kayo. Ang mga bagay po na inalas ni Apostle Paul ay hindi biro. At ito pong mismong sinulat na ito ni Apostle Paul ay maunawaan natin na may mas magandang liwanag. Kung makikita natin kung saan siya nanggaling. Karamihan po sa atin tayo naging mga Kristiyano. Alam naman tayo gaano pagbabago. Maliban lang iiwan natin mga bagay na hindi natin dapat gawin at yung maling paniniwala. Pero si Apostle Paul, hindi ganoon ang nangyari sa kanya. Kaya nagiging matingkad, sinabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me, ganyan. Kung makikita natin, sa magaling si Apostle Paul. Ano klase si Apostle Paul? Bago siya naging Kristiyano. Pansinin natin, yung 12 apostol, sila nanggaling sa mababang kalagayan. 11 mangisda at isang tax collector. Pero si Apostle Paul, hindi siya galing doon. Bago naging Kristiyano si Apostle Paul, siya po ay nanggaling sa isang mataas na kalagayan. A privileged background. Hindi siya mahirap na tao. At mapapatunayan natin sa maraming pagkakataon. Dito po sa Gawa, chapter 22, verse 3, sa I am indeed a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our father's law, and was zealous toward God as you all are today. Alam mo, importante ito. So pag binabasa natin, parang wala naman tayo nababasa na pinanggalingan ni Apostle Paul. Hindi, meron. Si Pablo po ay pinanak sa Tarsus. Kung papasinin natin ang Biblia, wala siya sinasabi kung yung saan yung Tarsus. Pero pag tayo po ay nagliksik kung saan ang Tarsus, ito is hindi pong karimang lugar. Lahat po ng mga lugar, mga syudad sa Rome, nagbabayad siya ng tax. Ito hindi. Sabi rito, Paul was born in the city of Tarsus, capital of the province of Cilicia. Yun ang makikita sa map. During Paul's time, this was a city which enjoyed no taxation. It was a free city and a place of culture and learning. So ito yung lugar na place of culture. Pag sinabi natin place of culture, ito yung lugar ng mayaman. Definitely. At ito yung lugar ng learning. Ito yung lugar ng mayaman. Ito yung ba? Kasi Pablo, hindi siya nanggaling sa lugar ng tukha. Siya nanggaling sa isang lugar ng mayaman, mga kapatid. Tulad na sinasabi sa impormasyon na ating makikita. Siya po ay marunong. Siya isang Hudyo, pero marunong siya nag-Grego. Kaya mapapasin natin yung mga sulat niya ay naiiba doon sa mga sulat na ibang mga apostol. Dahil sa kanyang pinanggalingan. Sabi nga po rito, sa paggaling sa isang Hellenistic background sa Tarsus. Kaya sabi, a place of learning. Ganyan. Yun po, ironically, kahit ito yung Roman Empire, ang pinaka-pangunahing kultura ay hindi Romano, kundi Grego. At yung salita, hindi rin Latin, kundi Grego. Yung makikita natin.
So siya po ay galing doon sa lugar na bihasa sa kultura ng mga Grego kanya. Ito nga po sa sinasabi sa 21, makikita natin na binabanggit sa Aklat na Magawa na kinausap niya yung isang military captain na si Lysias kanya. Sabi ni William Barclay, namamatay siya. Nagdulus. Nagdulus po natin ano. Yun daw, pananalita ni Pablo, yung kanyang Greek accent kanya, ay galing sa isang cultured Greek kanya. So siya nag-aral. Ibig sabihin, formally, pinag-aralan po niya yung Grego. Sabay biyasa sa pagkaraniwang wika ng mga Grego o Koine Greek. At siya ay fluent din sa classical Greek. Ang pagkakaiba niyan, mga kapatid, at tulad ni Sister Walay, hindi mo ba, sa isang nag-aaral ng doctorate, pagkagawa ka ng doctor, yung kanyang dissertation, hindi English ordinary gagamitin mo doon. Ito yung level ng universidad, mas mataas mo doon, di ba? Ganun yung ibig sabihin ng classical Greek. Pag classical Greek, ito pa yung Grego na ginagamit ng mga marunong. Yung Koine Greek, yun ang ginagamit ng ordinaryong tao kanya. Si Pablo, marunong siya sa pareho. So pinagkikilala, nag-aaral si Pablo. At tulad natin sa isang university noong panahon na yun. So yun na makikita natin kay Apostle Paul. Ano po? Siya po isang Roman citizen. Siya pinanganak ng Roman citizen. Yun po ay, kung hindi natin titignan, hindi natin makikita significance, no? Yung karamihan po ng mga mamamayan ng Roma na naging mga Roman citizen, binili nila yung kailang citizenship. Si Pablo, pinanganak siya ng isang Romano kanya. So, nakuha niya kanyang Roman citizenship sa kanyang pamilya na Roman citizen. Basahin po natin. Roman citizenship in Tarsus, yung pinanggalingan niya, even for the wealthy, wasn't automatic kanya. Hindi katulad ng Pilipino, pag ang magulang ng Pilipino, Philippine citizen, automatic. Sa kailan, hindi. Rome had made Tarsus a self-governing city, but did not grant Roman citizenship for every citizen of Tarsus. Kanya. Ibig sabihin, yung mga ibang Romano, o mga mamayan ng Roman Empire, hindi lang Romano, hindi siya Roman citizen. If a citizen of Tarsus was from a family of social standing of 4 generations or more, they were generally granted citizenship status. Paul's father more than likely inherited citizenship from his father, and Paul inherited citizenship from his father. So siya pinanganak na taglaynan niya yung Roman citizenship. So pinakikita kung ano kalagayan nila doon sa lugar ng Tarsus. So bakit natin sinasabi ito? Si Pablo, hindi ordinaryong tao. Sabihin, bago siya naging Kristiyano, siya galing sa isang mataas na kalagayan bilang isang Kristiyano. Kaya bilang isang bago naging Kristiyano si Apostle Paul. Sa kanya, religion, sa isang Pariseo. Dalawa lang po paunahing sekta na noon yun, yung mga Sadducees at sa mga Pharisees. Yung mga Sadducees, sila yung mostly sa Sanhedrin. Yung mga Pharisees, sila yung may kapangyarihan sa mga sinagoga kanya. Siya po isang Pariseo kanya. Hindi lang sa ordinaryong Pariseo. Tingnan ninyo. Although I also might have confidence in the flesh, pwede ko kanyang itaas ang kautusan ni Moises sapagkat ako isang Hudyo kanya. If anyone thinks he may have confidence in the flesh, I am also kanya. Circumcised on the 8th day, ayon sa kautusan ni Moises, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. So hindi lang sa isang pangunahing isang Hebreo, siya yung mga Hebreo kanya. Concerning the law, yung Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. So si Pablo, hindi siya reject sa kautusan ni Moises. Siya ipaunahin doon sa pananampalataya yun. Na isang Pariseo kanya. So pansinin po natin, mula sa kanyang pag-aaral, pa sa kanyang relihiyon, siya'y pangunahin. Tingnan ninyo, siya po ay si Gamaliel, siya po ay nag-aaral sa pangalan ni Gamaliel
Siya po isang pangunahing guro ng mga Hudyo. So, hindi siya ordinaryong guro. Siya po yung ginagalang na tao sa larangan ng mga Hudyo dahil siya isang magaling na tagapagturo ng kautusan ni Moises. Doon natuto si Pablo sa kautusan ni Moises. So, yung makikita natin kay Apostle Paul, hindi siya po ordinaryong tao bago siya naging isang Kristiyano. Siya galing sa pribilehong pamilya. So, nung naging Kristiyano siya, ito isang matinding pagbabago. It's a radical change. Mula sa isang mamayang nag-aral, sa isang mamayamang pamilya, isang kauna sa kanyang dating relihiyon na isang Hudyo. So, naging Kristiyano, ito isang matinding pagbabago. It's a radical change. Kaya nung siya nabautismuhan, hindi siya agad nabautismuhan. Hindi ba sinilin nyo? Bakit? Bishop, yan yung pinapasin ng significance ng tanong na yan. And now, why are you waiting? Kumbaga, why are you hesitating? Paano pipigilan ka na niya? Di natin siya masisisi. Kasi galing doon sa background na yun. Pag siya naging Kristiyano, iiwanan niya lahat yun. Iiwanan niya yung kanyang kalagayan sa kanilang lipunan bilang isang Pariseo. Iwanan niya lahat yun. Iwanan rin niya ang kanyang mayamang kalagayan. Later on, makikita si Apostle Paul, hindi na siya mayaman. Galing siya sa mayamang pamilya. Pero later on, hindi na siya mayaman. Hindi na natin makikita yung relasyon niya doon sa pinanggalingan niya. Siya sabi, why are you waiting? Ganyan. Yung katanungan na yun, ibig sabihin, nag-iisip siya Apostle Paul. Kung kapag nakausap niya ang Panginoon at sinabi ng Panginoon kung anong gagawin niya, at ikaw pa rin ni Pablo, pinanggalingan niya, eh siyempre mag-iisip siya. Why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. The New American Standard Bible, now, why do you delay? So yung sitwasyon ni Ananias at ni Saulo na naging Pablo, magbabautismo na hindi kagad siya nagpabautismo. Nakatayo lang siya doon. Maaari siya nag-iisip, ganyan. Get up and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Ganyan. Pag nakita natin yung background ni Apostle Paul, maunawaan natin ba't siya minto. Nag-break siya. Why do you delay? Why are you waiting? Ganyan. Dahil nag-iisip si Apostle Paul. Dahil ang kanya magiging pagbabago ay isang radical na pagbabago. Para bagang siya'y pare, naging Kristiyano. Di ba, malaking pagbabago yun? Pastor na naging Kristiyano, malaking pagbabago yun. Di ba? Bago ka susunod, kung gano'n ang kalagayan, mag-iisip ka. Kung kayo isang pare, iwanan mo yung lipunan na ginagalawan mo. Anong sasabihin sa'yo ng kapwa pare mo kanya? Anong sasabihin ng pamilya mo sa'yo? Gano'n siya Apostle Paul. Bago siya naging isang Kristiyano, may radical na pagbabago na alam niyo, nung siya sugulong sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Isang radical na pagbabago dahil mula sa pagiging Hudyo, siya naging isang Kristiyano na kahulugan ng kanyang pamumuhay ay si Kristo. Nagkaroon ng shift mula sa kautusan ni Moises patungo sa ating Panginoon. Niwan niya na yan eh. Wala na akong pakialam sa kautusan ni Moises kanya. Ang kahulugan, ngayon, kay Kristo na kanya, dito sa Galatians chapter 2, verse 20. Kung makikita natin itong nangyari kay Apostle Paul, hindi nangyari sa atin. Kung meron tayong pagbabago, it's not radical. Hindi ganun ka-radical. Ito radical talaga eh. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ibig sabihin lang, ang susunod ay si Kristo kanya. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, pasinin niyo itong sinabi ni Pablo at balikan natin pinanggalingan niya. Makikita natin tumitingkat yung sinasabi niya. Ang mula kayo kanya, kahulugan ng aking buhay, si Kristo kanya. Wala na akong inaalala yung aking pinanggalingan. Later na sasabihin niya, lahat na mga yon ay basura kanya. Rubbish. Wala silang kakalagaan sa aking paglilingkod sa Panginoon.
Tingnan niya, sabi niya, bakit gano'n? Bakit kay Kristo lang siya? Kasi minahal ako, inibig niya at binigay niya sa niya sa akin. Yan. Yun ang dahilan bakit nung siya naging Kristiyano, itinalaga niya ang buhay niya kay Kristo. At nung siya nagsusulat sa Pilipos, pasilin natin siya nakakulong. Siya nakakulong, dapat siya ang nangangailangan ng pagpapatibay. Pero siya nagbibigay ng pagpapatibay sa iba, sa mga taga-Pilipos, di ba, mga kapatid? For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Totoo nangyari po yun. Siya nakalaya sa bilangguan. According to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed. Ibig sabihin, walang mga bagay na dapat ko ikahiyangan niya. But with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain. Ang sinasabi ni Pablo sa sulat na ito, kung nakita nila ako, kanya, yung bagay na aking ginawa sa aking buhay at sa aking kamatayan kanya, ang magbibigay ng kalalatihan, hindi ako kaya kundi si Kristo kanya. Kaya nga sinasabi niya, ang mabuhay kahulugan ng aking buhay si Kristo kanya. To live is Christ and to die is gain. Mabigat na pangusap yun. To live is Christ, iniwan ko lahat kanya. And to die is gain. In other words, inisip ni Pablo, sa kasalukuyang buhay, wala lamang pakinabang kanya. Pero ang aking pakinabang na hinihintay, pagkamatay ko kanya. Dahil kung makukuha ko ang gantimpala na ipinangako sa akin ng Panginoon. So it's a life, yung kanyang buhay po ay nakatuon kay Kristo. Pasilin po ninyo, yung dalawang ibang apostol, may asawa sila lahat. Si Apostle Paul, wala, hindi siya nag-asawa. Isipin natin yung background niya. Kung mayaman si Pablo, alam naman yung kalakaran ng mga mayaman. Pero sabi niya, hindi man siya nag-asawa. Nag-sacrifice niya pati ang kanyang personal na kasiya para sa ating Panginoon. So nakikita na, nagmamagnify sa mga pangungusap niya. So yung naghirap. Pasinin po ninyo, siya naghirap. He suffered because of Christ, mga kapatid. Here's Acts chapter 20, verse 22. Nung siya papunta na sa Jerusalem, para dalhin yung mga tulong na galing sa Macedonia at Achaia, para sa mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. Kaya hindi mo naniniwala na tumulong siya sa mga hindi kapatid. Dahil naman naghihintay sa kanya sa Jerusalem. Sino magbibigay sa kanya ng mga bagay nito? Hindi mga kapatid. Siyempre, hindi kapatid. Sabi niya, and see now, I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Ganyan. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that change and tribulations await me. Ganyan. Isipin niyo si Pablo, na may dala siyang tulong sa mga kapatid na nakakailangan sa Jerusalem. Kung siya nagdadala ng tulong para sa mga hindi kapatid, bakit yun sinasabi niya? Ako'y bibilangguan niya, ako'y pakihirapan. Doon sa aking pupuntahan, sabi niya. Sa bawat syudad, sabi niya Pablo. Yun ang nangyari kay Apostle Paul. Mula sa isang pribilehong tao na walang problema, siya'y naging Kristiyano, siyang apostol na dumalas ng paghihirap. Yun ang pagbabago na inintay ni Apostle Paul. Ito yung summary ng kanyang dinanas. Isinin nyo, are they ministers of Christ? Meron siyang tinutukoy na iba, yung mga bulang apostol. I speak as a fool, I am more. In labors more abundant. Totoo naman yun. At ito ay katibayan, majority ng bagong tipan, si Apostle Paul. In stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often, ibig sabihin, pangalip ng kamatayan. Hindi naman siya palagi namamatay. From the Jews 5 times, I received 40 stripes minus 1. Ano lang po yung style lang, pwede sabihin 39 stripes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked.
night and a day, mawawala siya. Dito. Sabi rito, 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked, a night and a day I have been in the deep, nag-shipwreck sila, in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, yung mga Hudyo, in perils of the Gentiles. Siyempre, kalaban din yung mga yun, hindi mga Kristiyano yun, na sumasama sa mga Diyos-Diyosan. In perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, mga kapatid na bulang kapatid, in weariness and toil, in sleeplessness and often, in hunger and thirst, in fastings, of if you ng fasting sa kumakain, in cold and nakedness, besides the other things, what comes upon a daily, my deep concern for all the churches. Ilaraw po natin yan sa kanyang dating kalagayan. Malaking pagbabago. Isipin niyo, pananampalataya ni Apostle Paul. Yun ang dinanas niya. Pag binabasa mo yan, kung kumpara mo sa sarili mo, wala tayong kalikingan, di ba? Walang kakwenta-kwenta yung ating dinadanas. Kung meron tayong dinadanas. At kung wala tayong dinadanas, isipin natin, Kristiyano na yan tayo. Tingnan niyo ang nangyari kay Apostle Paul dahil sa kanyang pagiging Kristiyano, dinanas mo niya. Yung kanyang nakaraan, yung kanyang accomplishment, sabi niya, rubbish. Sabi niya, dapat tampura na yan. Sabi niya. Sa Philippians 3:7, what things were gained to me, yun dati niya pinanggalingan. This I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Na wala lahat kanyo dati niyang meron ganyan. And count them as rubbish. So alam po natin ang King James ay isang English translation. Sabihin, hindi siya American translation. Ang ginagamit, rubbish. Ganyan. Ang ginagamit ng Amerikano, garbage. Pakinggan yung mga British, sabihin, ang ginagamit, rubbish, ganyan. That I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ Jesus, the righteousness which is from God by faith. Ano yung ibig sabihin, my own righteousness, which is from the law? Dahil nagkatwiran ng kautusan, pag hindi ka nagkasala, galing sa iyo, di ba? Pag hindi ka nagkasala, ikay matwid, galing sa iyo. Hindi ka nagkasala eh. Pero sa pananampalataya, nagkasala tayo eh. Dahil pinatawad lang tayo ng Panginoon. Kaya hindi ko na pinagmamalaking kautusan kanya. So pansinin po ninyo, lahat ng meron si dati, na maaaring, siyempre, siyempre niya, pinagalingan niya, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagiging Hudyo, sa kanyang kaalaman, sa kautusan ni Moises. Sa kanya, I counted them rubbish, kanya. Hindi ko na pinagmamalaki mo. Kasi dahil, kung ilalagay mo sa connection kay Kristo, wala silang connection. Wala silang kahalagaan sa aking pananampalataya. So, lahat ng mga bagay na dati meron siya Apostle Paul, kaya masulong lang yan. He suffered materially. Yan ang isang pinakamalaking pagbabago sa kanya. Galing siya sa isang pribilehiyong pamilya. Pero ngayon, hindi na. Wala na siyang ganun. Ang kanyang income galing sa support at pagtatrabaho. So kung tayo po ay mangaral, hindi tayo hayaan. Kung gagano na support yung income mo, di ba? Siya pa siya po, gano'n. At siya nagtatrabaho din kung kailangan. Nung siya pumunta sa Corinth, siyempre wala pa church doon na susupport sa kanya. Magsisimula pa lang siya. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. Pag tinignan natin ang kasaysayan, ng totoo yan. And he came to them. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked for by occupation. They were tent makers. So dahil wala pa siyang
naasahan doon. Sino trabaho? Saan naman kami ngayon? Tent bakers. Hindi ka na mayaman pag ganun trabaho mo, di ba? So, hindi na siya mayaman tulad ng dati. Acts 20 verse 34. Yes, you yourselves know that these hands have provided for my necessities. Hindi dahil wala sa karapatan. And for those who are with me, nung siya nasa Efeso, sinasabi niya, I have shown you in every way by laboring like this, that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. In other words, nagtatrabaho siya, Apostle Paul, hindi lang para sa sarili niya. Para makatulong din ako sa iba kanya. Yun ang sinasabi niya dyan. So, ang siya, Apostle Paul, kung binabasa natin, hindi na sa bayaman. Sa Thessalonica, hindi siya tumanggap ng support, hindi dahil wala sa karapatan. Kundi para maging halimbawa sa mga tamad na kapatid noon. Tignan niyo. For yourselves know how you ought to follow us. For we were not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread free of charge, but worked with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any one of you. Not because we do not have authority, but to make ourselves an example of how you should follow us. So, sa verse 10, tinagig niya, ayaw magtrabaho. Kumain ka niya. Yung karakter ng mga tao sa Thessalonica. So, hindi siya mayaman. Okay. Materially, hindi siya mayaman. Philippians 4:15, siya napuntahan ng mga kapatid sa Filipos. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, we sent aid once and again for my necessities. So, yun lang ang income ni Apostle Paul. Sa Corinto, I have other churches taking wages from them to minister to you. And when I was present with you and in need, I was a burden to no one for what I lacked. The brethren came from Macedonia supplied, and in everything I kept myself from being burdensome to you, so I will keep myself. May isang dahilan. Pero mapapasin natin, yun ang naging kabuhayan ni Apostle Paul. Meron siyang pananampalataya kay Kristo. Yung ang nagpapalakas sa akin ay si Kristo. Hindi naman magic yun. Merong paraan kung paano tayo magiging malakas kay Kristo. Hindi magic yun. Yun yung kanyang pananampalataya kay Kristo. Tayo mapapalakas kay Kristo kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Meron siyang tiwala sa ating Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 1, for this reason I also suffer these things. Kung titignan mo ang pangalan niya, Pastor Paul, sinonom siya sa suffering. And nevertheless, I am not ashamed. Hindi ako nahihiya kanya. For I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. In other words, siya po'y willing na maghirap para sa Panginoon, dahil nagmangako ang Panginoon sa akin kanya. Na ito ibibigay niya sa akin sa walang araw kanya. So may tiwala sa ating Panginoon. Kaya ginagawa niya yung mga bagay niya. Meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, ang dahilan bakit niya kinayanan yung mga diranas niya. Kung papasinin natin, yung binasa natin kanina, napakahirap naman, di ba? Sa Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me. Yung naghihintay ng kapahamakan sa Jerusalem. Nor do I count my life dear to myself. Kung sinin natin ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. So that I may finish my race with joy. Kung makikita natin, kaya Apostle Paul, hindi siya nakatingin sa kasalukuyang panahon. Siya nakatingin sa panginaharap. Kalam ka mo, normally sa atin, okay naman, dahil nandito tayo sa lupa, ay meron tayong obligasyon, dapat natin kami. Pero yun lang yun. Ang talagang kahulugan ng ginagawa natin sa panginaharap. Yun nakikita na kay Apostle Paul. So that I may finish my race with joy. And the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Ito ang dahilan doon ang ginawang apostol ng Panginoon. Kaya hindi ko tinutuloy ang sarili na mahalaga sa akin. Hindi siya nagsisiside siya. Wala sa pagmamahal sa sarili niya.
Pero mas mahalaga sa kanya ang paglilingkod niya sa Panginoon. Kung anong pangarap ang daratang sa kanya, may tiwala siya sa Panginoon ay sa malakas na hindi siya nagugulbihan. Kailangan gusto rin niya makipagkaisa sa paghihirap ng Panginoon. Ang Panginoon namatay para sa akin, so nararapat din ako'y maghirap para sa aking Panginoon. Sabi po natin, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish or basura, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ Jesus, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him in the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering in Him, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Ang sabi niya, and the fellowship of His suffering. Ang Panginoon ko'y naghirap para sa akin, so ako rin ay dapat maghirap para sa aking Panginoon. Kaya makikita natin yung mga bagay na dinanas niya Apostle Paul sa gitna ng kanyang paghihirap. Gusto niya makipagkaisa sa kahirap ng ating Panginoon. At mas mapapansin natin, ang buhay niya ay si Kristo lang, wala nang iba. Kung nalagay na sa konteksto natin, napakahirap gawin niya. Iniwan niya kahit magkakaroon ng asawa, iniwan niya yun. Dahil may focus lang talaga niya, maligtas siya niya. At makatulong siya sa pagliligtas sa iba. Binasa na po natin kanina, di ba? Ang kaulugan ng buhay ko ngayon kanya ay mabuhay sa pananampalataya sa ng Diyos, ng bibig sa akin, at ibinigay ang kanyang sarili. Wala lang iba kanya. So parang wala man siyang icing on the cake. Parang ano lang siya, yun isa lang kanyang tinitingnan, talangin. Kaya ano ba, nag-enjoy pa siya Apostle Paul, hindi ko alam. Meron ba siyang recreation, hindi ko rin alam. Akala na natin, inaksulat, bari meron. Pero meron po focus pa rin niya ay sa ating Panginoon, yung palagi niya sinasabi sa atin. So dito sa Philippians 1:21, ito yung summary ng buhay ni Apostle Paul. For to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I live on in the flesh, this will be fruit from my labor. Yet what I shall choose, I cannot tell. Pero anong gusto niya? Meron siyang personal na gusto. Sabi niya, for I'm hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Anong gusto niya? Ang gusto niya, bulisa siya, makasama ang Panginoon. Ganyan. Kung mabuhay ako, hindi para sa sarili niyang pakinabang. Kung mabuhay ko, para sa inyo, hindi para sa kanya. Kung para sa akin, mas gugustuhin ko nga niya na umalis at makasama si Kristo, ganyan. Dahil ito yung mas mabuti, sabi niya. Ito yung isang radical na kaisipan. Kahit sa mga Kristiyano, minsan hindi ganun ang ating kaisipan. Pero ito yung kaisipan ni Apostle Paul, ganyan. Ang aking pagnanasa ay malis. At sumakay Kristo na siyang lalo mabuti, ganyan. Yun ang nasa kaisipan ni Apostle Paul. Kasi na makikita natin sa mga bagay na kanyang sinusulat. Siya'y tumitingin sa mga bagay sa itaas. If then you are raised with Christ, yung tayo na bautismo, ha? Seek those things which are above, sa langit, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. Ito po isa pa usap. Yung tinatawag not back, ganyan. Hindi sinasabi, hindi na mahalaga ang buhay mo sa lupa. Hindi sinasabi yun. Ang mas mahalaga kanya ay mga bagay spiritual, ganyan. By common sense, sa mga buhay natin sa lupa, mawawala yan, ganyan. Temporary lang lahat yan. Ano yung permanent? Yung mga bagay sa taas, sabi niya. Dahil doon tayo pupunta, ganyan. Kailan? Kailan ibibigay sa atin ng ating buhay na wala nga? Sa ikapat at talata, when Christ, which our life, appears. Nasa kanya ang ating buhay na wala hanggan eh. Then you also will appear with Him in glory. Bibigyan niya sa atin ang ating buhay na wala hanggan at tayo po'y makakasama sa buong kanalatian. Yun ang nasa kaisipan ni Apostle Paul. Kaya siya'y kontento sa mga bagay na meron siya. Bakit?
Hindi naman yan ang mahalaga kanya. Ang mahalaga, pag dumating si Kristo, bibigyan niya sa akin na aking buhay na walang hanggan. At makakasama ko aking Panginoon sa buong kaluluwa. Yan ang mahalaga para kay Apostle Paul. Hindi mga bagay sa pansamantala. Pansamantala lang yung mga patay. Yung kanina, not that I speak in regard to need, for I have learned whatever state I am to be content. Yung salitang content, hindi naman po fatalistic, ganito lang ako. Hindi na ibig sabihin, no. Kung wala sa nagkalagayan mo nga niya, magpasalamat ka na. Yung sabi ni Apostle Paul. I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer. Bakit? Bakit siya kontento kung ano ng kalagayan niya? Hindi naman ang mahalaga yung kanya. Ang mahalaga yung mga bagay sa taas. Yun ang mahalaga kanya. Saan ka lang natira? May bahay ka, so thank you. Kung magandang bahay ka, very good. Kung hindi, very good pa rin. Bakit? Meron tayo mas magandang bahay sa langit kaysa sa anumang magandang bahay sa lupa. Yun ang kaispan ni Apostle Paul. Kaya, mahalaga na ito'y naisulat niya para sa atin na maging katulad din niya sa kanyang kaisipan na sinusulat niya sa ating kanya. At yung lakas po natin at ang pananampalataya natin sa Panginoon galing sa salita niya. Yun ang nagpapalakas sa atin. Wala lang magic yan eh. Kung binabasa natin ang bagong tipan, nakikita natin ang halimbawa ng mga tapat na mga kapatid at ang kailangan ng kaisipan. Ang halimbawa ng ating Panginoon, titibay ka, di ba? Sabi sa Acts 2:20 verse 22. So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace. Hindi niya pinagkatiwala sa sino mang tao eh. Ipinagkatiwala ko sa salita lang sa Diyos, kahit sa salita niya, ng biyaya niya, which is able to build you up. Kung tayo po ay nasa Diyos at sa kanyang salita, ito'y magpapatibay sa atin kanya. And give you an inheritance among all those who are sanctified. Yun ang mahalaga. Yung manang wala ka sa langit. Hindi mamanangin natin sa lupa, mawawala lahat yan. Nag-aawayan pa ko minsan. Pero yung mana yun, walang pag-aaway doon. Yun yung walang duwis kanya. Yun ay talisay na mana na naghihintay sa ating lahat kung tayo maging tapat. At ang pag-asa niya ay kay Kristo. Ang pag-asa sa lupa, wala. Pag-uwasa tayo sa pamahalaan, wala tayong aasahan dyan. Asa tayo sa tao, minsan wala din tayong aasahan. Sino ang pwede nating asahan? Ang sabi ni Pablo, si Kristo ay sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Makapatay na saan. Itong pangalawang Timoteo, at saka yung unang Timoteo, meron silang gap na 7 years. So nalaya siya, napalaya siya, at nakapangaral pa rin siya. Pero eventually, dumating din ang kanyang namatayan kanya. Siya'y pinatay. For I am already being poured out as a drink offering. May problema yata ito. Wala ito. Hindi siguro. Ganyan. May suspense tayo dito. Ito may mag-listen. Ayan. Ayaw yata yung patapusin niya, no? Yan, sa klasa. Ito. Tapusin na po natin. For I want to be poured out as a drink offering and the time of my departure is at hand. Malapit sa time. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi siya nagayabang. Sinasabi lang niya yung ginawa niya. Para sa ating bilang halimbawa. Finally, there is laid out for me the crown of righteousness. Is the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved sa piling niya. Yung katulad ko rin, sabi niya, Pastor Paul. So ano ang hihintay niya? Ito ang pag-asa na binigay sa akin ng Panginoon kanya. Yung puto ng buhay. Yung puto ng katwiran kanya. Yun ang inaasahan ni Apostle Paul. At yan ang kalakasan niya. Kahit ano mangyari sa buhay na ito,
Kung ako'y magiging tapat sa Panginoon, nandun pa rin yung pag-asa ko kanya. So, hindi mo mawala yung pag-asa na ipinangako sa kanya ng Panginoon. Hindi sa Superman. Kung minsan nagbabasa tayo ng Biblia para sa Superman, yung mga si Moises, hindi sila Superman. Kamukha lang natin sila. Tayo natatakot din sila. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, ganyan. Hindi siya nagmamalaki na siya Superman. Siya isang ordinaryong tao, katulad lang natin. Meron siyang thorn in the flesh. Ano yun? Bakit tinagyan siya ng gano'n? Tingnan niyo, basahin natin. Unless I should be exalted above measure. So yung tao rin siya, pwede siya maging mayabang, ganyan. Dahil ako pinakamarami sinulat, ganyan. By the abundance of the revelations, ganyan. A thorn in the flesh was given to me. Ano yun? Hindi natin alam, pero kung sinabing tinake, masakit yun. So yun, nararamdaman niya yung tinik na yun. Ano yun? Hindi natin alam. Pwede natin pagdibatingan yun sa hanggang mamatay tayo. Hindi natin alam. Kaya alam natin, meron thorn in the flesh. Ang binigay sa kanya. Was given to me a messenger of Satan. So di galing sa Diyos. To buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Itong beses, kung di po nyo nararamdaman yung sakit ng thorn na yun, bakit ko ba nanalangin 3 beses? Para alisin nyo. No? Pero hindi inalis ng Panginoon. And He said to me, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Ang ibig sabihin, kung tayo po ay may kahinaan sa pananampalataya, saan ka pupunta? Pupunta ka sa Diyos. Kaya kung tayo nagkakaroon ng kahinaan, sabi ng Panginoon, punta sa akin. Sapagkat ang kayang kalakasan ay nag-iisang sa kahinaan niya. So sabi ni Pablo, meron siyang kahinaan, di ba? So meron siyang kahinaan na baka siya maging mayabang sa kanyang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya. So binigay sa kanya yun. Therefore, most gladly, I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, kung hindi naging sakdal, hindi mo na kailangan si Kristo. Pero dahil hindi tayo sakdal at meron tayo mga kainaan, dapat natin alisin, kailangan natin si Kristo palagi. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, and distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Itong salitang ito, may tao dyan. Paano ka magiging mahina kung ikay malakas? Hindi pwede magsama yung dalawa, di ba? Pero paano siya nagiging malakas kung siya'y mahina? Dahil kung siya'y mahina, saan siya pumupunta? Sa ating Panginoon. Kaya siya naging malakas. Bumabalik siya sa kanyang pananampalataya. Sinasabi na alam niya galing sa salita ng Panginoon. So, siya yung maasa sa Panginoon. Hindi siya kanyang sarili. Sa ating sarili lamang, wala tayong magagawa. Kung pabawayan natin sa sarili natin ating kahinaan, at hindi tayo babalik sa Panginoon, sa kanyang salita, wala tayong magagawa. Mananatili sa atin yung ating mga kahinaan, magpatid. Bilang pabalik. Si Pablo, katulad ni Pablo, tayo po iharap ng mga struggles sa buhay. So maraming mga bagay, maraming larawan, mga sakit, disappointments, financial loss, nawalan ng mahal sa buhay, sakit. Dadanasin natin yan. Hindi tayo pakatakas dyan. Meron mga iba matatakasan mo, pero iba hindi. Dahil yan ay natural sa pamumuhay natin sa mundong ito. Siyang tayo pupunta. Pag naranasan mo natin na struggle, pain, disappointments, financial loss, nawalan tayo man sa buhay, nagkasakit, wala ba tayo pag-asa? Doon ka na lang? Hindi naman. Meron tayong pag-asa. Bakit? Sapagkat nasa atin ang ating Panginoon. Ito ang dahilan at sa bagay, bakit ang Panginoon naging tao? Naging tao siya katulad natin. Naranasan niya yung naranasan natin sa lahat ng bagay. Kung siya'y naging tao, alam niya ang pagiging tao.
Kaya sabi sympathetic sa atin. Naunawaan ng Panginoon kung paano maging tao. Naranasan niya. Sa Hebrews chapter 2 verse 7. Siya'y ginawa mong mababa kaysa sa mga anghel. Kasi sa daling panahon, siya'y pinatungan mo ng kalalatian at ng karangalan. Siya'y nalagay mo sa may bawo na magawa ng iyong mga kamay. Pinasakop mo lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga bakal. Sa verse 17. Kaya kailangan siya'y maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Naging tao siya. Upang siya'y maging isang maawain at tapat na pinakapulong pari sa mga bagay na upo sa Diyos. Upang gumawa ng handog na patubos sa mga kasalanan ng mga tao ganyan. Alam ng Panginoon kung paano maging tao. Kasi naging tao siya. At ng bawat tao, nadanasan niya. So, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. At siya maging maawain at maunawain sa atin. For, hindi sinasabing siya yung pababayaan niya tayo sa ating kanya. Hindi gano'n. Ibig sabihin, kung daw lalapit tayo sa kanya, nagkasala tayo, magsisisi tayo, naintindihan niya. So, 16, 40. Yamang tayo mayroong isang marangal na pinagpulong pari na pumasok sa langitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan natin magtag ang ating pinahayag. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapulong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya naman natin. Gayun may walang kasalanan. Kaya tumapit tayo may kapatatagan sa trono ng Diyos. Upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya at makatulong sa panahon ng pangangailangan. Bakit? Alam niya paano maging tao. Yan ang problema ng mga pamahalaan. Hindi alam na nga namumuno ang buhay ng mga tao. Kaya hindi na naintindihan. Pero ang Panginoon, hindi siya gano'n. Naunawaan niya ang bawat aspekto ng pagiging tao. Kaya nauna niya tayo. Magkakasala siya, alam niya. Bagaman siya mismo din nagkasala. Pero nakita niya ang struggle ng pagkakasala. Yung binasa po natin yan. At siya po ay nagmamalasakit para sa atin. Minsan, sa buhay na ito, meron tayong mga kaibigan, pagdating ng kailangan mo sila, hindi mo makita. Hindi sila tuloy na kaibigan. Sino ang ating tuloy na kaibigan? Isa lang, ang ating Panginoon. Isayin po natin. Kaya kayo magpakumbaba sa ilan ng makapagkaroon kamay ng Diyos. Yan ang kondisyon. Upang kayo kanyang ititaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo ay. So, sinong pupuntahan natin? Ang ating Panginoon. Sa kanyang salita at sa panalangin. At doon tayo magkakaroon ng kalakasan katulad ni Apostle Paul. Nasa na po natin sa Tagalog. Kaya, ito magbibigay ng pinakamalakas sa atin. Tingnan, huwag natin kalimutan, naghihintay sa atin. Yung ating tahanan, ang ating tunay na tahanan sa walang hanggan sa langit. Yung huwag mong kalimutan yun. Kaya pag kinalimutan natin yun, mawawala ka. Doon nakating si Pablo eh. Pablo, pabayaan na natin itong mga bagay na pansamantala sa lupa. Eh, hindi man tayo dadalas tayo ng kahirapan. Okay, kanya. Pero doon lang hinihintay ko, doon ako pupunta. Pagka nakasurvive ako sa mundo ito, na sumusunod sa aking Panginoon, doon ako pupunta kanya. Doon sa aking tahanan sa langit. Hindi ba totoo yun? Pag kahit mayaman ka, hindi naman sa masama maging mayaman. Hindi kung naging mayaman ka, ano magagawa mo? Huwag lang yung mga narinig natin sa Senado ngayon, huwag lang sa ganung paraan. Ito sa Revelation 21 verse 4, sabi niyo sa atin, at papahiling niyang bawat luha sa kailangang mga mata, at di na magkakaroon ng kamatayan. Hindi rin na magkakaroon ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay lumipas na. Ito yung problema natin sa lupa. Misal, sabi ng Panginoon, langit wala na yan kayo. Yung kinatatakutan natin mga bagay sa lupa, sa langit wala na yan, ganyan. Lumipas na yan. Hindi nyo mararanasan yung mga bagay na naranasan nyo sa lupa kanya, wala yan sa langit kayo.
Yan ang pangako sa atin. So John chapter 14, verse 1 to 4. Ito ang ating tunay na tahanan. Napapasin po ninyo, bisa nananalangin tayo sa ating mapasamantalang tahanan. Yan ang totoo, no? Ng ating mga tahanan sa lupa, sabi niya, there is no place like home. Totoo yun. E naranasan pag naglalakbay ka. E yung pong tahanan namin sa Golden Land, yun ang magkagandahan yun. Yung mga hotel na tinirahan ko, pag naglalakbay kami, kasama ng mga kapatid, mas maganda pa yun. Air condition, maganda yung mga kama, maganda yung CR. Wala ka masasabi. Pero hindi ka nakapagpapahinga. Pagdating ko kung saan ko nakahinga sa bahay, hindi kasing ganda ng kama ang tinira mo sa hotel. Basta kapagpapahinga ko doon. Kung anong magic doon, hindi ko alam. Lahat tayo nararanasan natin yun. Gano'n kasaklap yung tahanan mo, gano'n kapangit. Walang iba, walang kapantay yung lugar ng tahanan na yun. Sa lupa lang yan. At alam po natin ang ating mga tahanan sa lupa, they are not perfect homes. Tawag nakatira nun eh. May mga problema yan, etc. Pero there is no place like home. Isipin po natin ang langit. Yun ang ating tunay na tahanan. So pwede mo yung parang praise, there is no place like heaven. The John chapter 14, 1 to 4. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya na naman kayo sa akin. Sa bahay na aking ama, maraming tahanan, ganyan. Sabi, maraming lugar doon, natitira natin. Sa English, in my Father's house are many mansions. Yan. Mas gusto ko sa alin yun. Kung di gayon, sasabihin ko sana, kung sasabihin ko ba sa inyo, ako'y paroroon, upang ihanda ko ang lugar para sa inyo, at kung ako'y pumunta roon, at may ihanda ako ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik, at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon, ganyan. Nalalaman niyo ang daan patungo sa lugar na aking paroroonan. Yan ang ating Panginoon. Yan ang Ebanghelyo, yan ang katotohanan. So, yun, tingnan niyo yung pangako yun ng Panginoon. Kung ang isang engineer, architect, makagawa sa napakagandang lugar, imagine niyo, Diyos. Yun ang pinakamagaling na architects na makikita mo. Gano'ng kaganda ang ihanda niya para sa atin. Imagine lang po natin yun. At ikumpara natin sa mga bagay sa mundo ito, walang katulad. So, hindi natin pwede ikumpara, ihambing yung dalawa. Walang katumbas yung pinaw sa atin ng Panginoon. Okay? Yun doon tayo pumunta. Hindi natin kalimutan ang obligasyon natin sa mundo ito, pero doon tayo nakapokus. Doon sa ipinangakong tahanan sa atin ng Panginoon. So, ito po ating mensahe po sa umaga po ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, hindi tayo nagtataka bakit maraming sulat si Apostle po. Di ba?